Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan noong napadpad ako sa lugar ng Capiz. Ako po pala si Andoy, 28 anyos na binata. Namasukan akong kargador ng niyog sa malawak na lupain ni Mang Doming. Noong unang dating ko sa nasabing lugar, hindi ko mapigilan ang sarili kong mamangha sa ganda ng lugar tuwing umaga. Maraming tao sa kalsada at masaya ang mga tao. Buong akala ko normal na baryo lamang ang kinatitirikan ng niyugan ni Mang Doming. Subalit, isa palang palamuti ang aking mga nakikita. Sa unang gabi ng aking pamamalagi sa malaki at may kalungmaang bahay ni Mang Doming, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Idagdag pa ang malakas na ugong ng kuliglig galing sa puno sa labas. Rinig na rinig iyon hanggang sa loob ng bahay. Mas lalo nagtaasan ang aking balahibo nang biglang lumagapak ang pintuan sa may kusina. Humahampas rin ang sanga at dahon ng kawayan sa bubong. Maya-maya pa, nagsimulang umarulong ang mga aso sa kalagitnaan ng gabi. Narinig ko ang mabilis na pagsara ng pintuan ng mga kapitbahay. Halos mapatalo naman ako sa gulat nang magsunod-sunod ang alulong ng mga aso. Bahagyang lumapit si Mang Doming at nang magsalita ito, kumabog ng malakas ang aking dibdib. Aniya, iwasan kong lumabas ng alas 9 ng gabi dahil baka bigla na lang akong mawala. Tinanong ko pa ang matanda kung ano ang ibig sabihin, pero hindi na ito muling nagsalita. Dulot ng matinding kuryosidad at katigasan ng ulo, nagpasya akong lumabas at sinundan sila Miguelito kasama nito si Tonton na kapwa ko kargador ng niyog. Naririnig ko pa ang malakas nilang tawanan at biruan habang naglalakad sa kalagitnaan ng dilim. Bahagyang kumakaskas ang mga palapa ng niyog dulot ng malakas na hangin, kaya nanindig ang aking balahibo sa takot at pinaghalong lamig. Paglingon ko kina Miguelito at Tonton, wala na roon ang dalawa. Bahagya akong napaatras nang marinig ko ang pag-alulong ng mga aso. Malaki ang agwat ng mga bahay sa baryong iyon. Imbis na tumuloy, nagpasya akong umuwi na lang muna. Bahagya ako napatakbo ng mabilis nang makita ko ang sunod-sunod na pag-ilaw ng animoy mga mata sa may di kalayuan. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib habang tumatakbo hanggang sa makarating ako sa malaking bahay ni Mang Doming. Napainom ako ng tubig sa kusina at tila nahulog ang aking puso nang marinig ang paglangit-ngit ng sirang bintana. Dali-dali akong naglakad patungo sa aking kwarto at nahiga sa matigas na katre na gawa sa kawayan. Pilit kong ipinipikit ang aking mga mata pero hindi ko magawa dahil nagwawala pa rin at nagkakaingay ang mga aso sa labas ng bahay. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagising ako na magkaingay ang mga kapitbahay. Narinig ko pa ang boses ni Mang Doming. Dismayado ito at tila sinisisi pa sila Tonton pati si Miguelito. Kaya naman nagpasya akong lumabas ng bahay para silipin kung ano ang kanilang ginagawa. Halos manakit ang aking ilong nang maamoy ang masangsang at nakakasukang ulo nila Tonton sa ni Miguelito. Halos manlaki ang aking mga mata habang napaatras dahil kitang-kita ng aking dalawang mga mata ang kakilakilabot nilang itsura. Tanging pugot ulo na lamang nila ang naroon at wala na ang kanilang mga katawan. Nagbigay kilabot iyon sa mga taga-baryo, lalo na sa mga dayuhang kagaya ko. Ang sabi ng ilan, nagsisimula na raw kumuha ng alay ang mga aswang. Mas lalo akong nangilabot at nanginig sa takot dahil sa narinig. Walang paligoy-ligoy nilang isiniwalat ang katotohanan sa kabila ng pananahimik ni Mang Doming. Bahagya pa itong lumingon sa aking direksyon. Doon lamang pumasok sa aking isipan na kaya pala wala nagtagal na kargador sa kanya dahil namamatay ang mga ito. Kumabog ng malakas ang aking dibdib sa takot, lalo na nang bahagyang tapikin ni Mang Doming ang aking balikat. Aniya, huwag raw akong matakot. Basta huwag kong gagayahin ang dalawa kong kasamahan na hindi nakinig sa kanya. Kaya ganoon ang sinapit. Wala ako sa sariling tumango kahit nanlalamig ang aking mga kamay at paa. Kusang umatras ang aking mga paa, paalis sa umpukan ng mga tao.
Hinila naman ako ni Tano na isa kong kasamahan at bumulong ito. Mas lalong nadagdagan ang takot ko sa aking narinig. Lalo na nang sabihin niyang ang sino mang pumasok sa baryo kung nasaan kami ay hindi na kailanman makakalabas. Nanginig ang aking kamay sa matinding takot at nerbiyos. Agad kong tinanong kung ano ang dapat gawin sa mga oras na iyon dahil gusto ko pang mabuhay. Hindi ko akalain na talaga palang may mga aswang at ang Capiz ay isa sa pinakadelikadong lugar na hindi dapat basta-basta puntahan. Tumitig sa akin si Tano ng seryoso at sinabing huwag akong magtitiwala sa kahit na sino. Hindi rin ako dapat lumabas sa pagsapit ng dilim. Sa pagkakataong iyon, mas lalo akong natauhan at marahang tumango bilang pagsang-ayon. Naiintindihan ko na ang sinasabi ng aking lolo noon. Hindi lahat ng lugar ay dapat puntahan dahil maaaring hindi ka na makabalik. Bigla akong natulala sa mga oras na iyon hanggang sa hindi ko na namalayan na wala na roon si Tano. Nagpa siya akong magtrabaho. Ikinarga namin ang mga niyog na nakuha ng mga mangangakyat. Habang nagbubuhat, napansin ko ang kakaibang tingin ng mga kasamahan namin ni Tano. Tila malalim ang kanilang mga tingin. At kapag haharap ako sa kanila, bigla silang nag-iiwas. Naanimoy may dahilan para paghinalaan sila. Nakaramdam ako ng matinding takot at pagdududa. Pero pansamantala iyong napalitan ng mapagtanto rin na baka kaya nagkaganoon sila Miguelito at Tonton dahil may nakaaway lang itong tao. Kaya unti-unting kumalma ang aking kalooban. Lumipas ang mga araw na hindi ako nalabas tuwing gabi. Puro lang ako trabaho. Habang tumatagal, namamatay ang usapin tungkol sa kamatayan ng dalawa. Naging normal ang mga araw na walang namamatay. Hanggang sa dumating ang kapistahan, naging mas maingay ang mga tao sa araw at animoy normal lamang. Pero sa kabila ng bawat halakhak, bawat pagtawa at paglilibang sa mga pasaya, pinaghahandaan na pala ang isang kakaibang tradisyon. Bawat bahay, bawat pamilya, nakikilahok sa kasiyahan. Ang pinagtataka ko lang, ang kanilang mga matay may bahid ng takot at lungkot. Labis ang aking pagtataka, lalo na nang ang ilang kababaihan, lalo na ang mga nanay, ay tumatangis matapos makisali ng kanilang mga anak o asawa sa mahabang parada. Sakto namang naroon si Tano at agad ko siyang tinanong. Aniya, sa tinagal-tagal niya sa Capiz, hindi niya rin alam kung bakit ganoon na lang umiyak ang mga ginang hanggang sa sumapit ang gabi. Mabilis naglaho ang mga kani-kanina lang ay nagkakasiyahan. Mabilis akong hinila ni Tano paalis roon at nanatili kami sa loob ng simbahan. Kakaiba ang gabing iyon kumpara sa mga normal na araw. Hindi ko akalain ang masasaksihan ko. Ang paglangit-ngit ng mga bubong. Animoy, may mga pumapagaspas sa himpapawid. Nakakakilabot rin ang pagkaskas ng mga matatalas na bagay sa bubong ng gabing iyon. Nagsigawan ang bawat miyembro ng pamilya at wala silang magawa kundi umiyak habang pinapanood ang pagkuha ng manananggal sa isang batang babae. Hanggang sa marinig ko ang usapan nila. Iaalay raw ang kabataan sa hari ng mga aswang na tinatawag na gabunan. Ang aswang gabunan ay isang uri ng aswang na napakabangis at malakas. Mabilis kumilos. Anyong malaking maskuladong lalaki, napakaitim ng balat, at mabalahibo ang matipunong katawan, ngunit napakaputi ng buhok nito. Nagtaka naman ako dahil biglang nawala si Tano. Kahit na natatakot, nagpasya akong hanapin ito hanggang sa makarating ako sa masukal at nakakatakot na kagubatan. Tanging mga huni ng mga kuwago at dagundong na mga kuliglig ang maririnig. Bahagya pang humahampas sa aking balat ang panggabing hangin. Isang nakakakilabot na tawanan ng animoy mga mangkukulam at aswang ang aking narinig. Tinawag nilang hari si Mang Doming. Doon ko lamang napagtanto na kaya pala ito naghahanap ng magiging kargador para iyon ang maging hapunan niya. Maya-maya pa, naamoy nila ang sariwang dugo na nananalaytay sa akin nang masugatan ako. Bigla akong kinabahan
lalo na nang itulak ako ni Tano at kumaripas na ito ng takbo palayo. Hindi ko lubos akalain na iiwanan ako ng kasama. Sunod-sunod na umalulong ang mga asong gubat, kaya natataranta akong tumakbo. Kaya lang bigla akong nadapa at narinig ko ang napakalaking boses ng matandang si Mang Doming. Isa na nga itong ganap na gabunan, kaya ramdam ko na ang matinding nerbiyos. Sinakal ako ni Mang Doming, kaya nilabas ko ang kwintas na pamana sa akin ng lolo kong albularyo. Galit akong nagpumiglas, pero mas lalong nagalit ang matanda dahil nasisilaw siya sa medalyon. Ayon sa lolo ko, walang sino man ang maaaring manakit sa aking aswang dahil sa kakayahan nitong mangtaboy na mga aswang kahit pahari iyon. Hindi ko lubos akalain na tunay na albularyo ang aking lolo. Mabilis akong umalis roon at nang habulin ako ng gabunan, ginamit ko ang aking lakas para patayin ito. Dahil doon, napaatras ang iba pang mga aswang at nangilag sila sa akin. Kaya naman, wala na akong sinayang na oras. Nang mag-umaga, agad akong umalis sa nasabing lugar. Nagsimula ako ulit at inayos ang aking buhay. Doon ko napagtanto kung gaano kadelikado ang maging dayo. Ang aral ng kwento, huwag basta magtitiwala.